for the clout. Okay, so start na po tayo since it's 8:40 na po. Hi, Sir Marvin! So, parang yung team nyo lang po talaga yung ano. So, magaling ka po ba lang mag-scatter sana o? First time ko nag-try dyan kasi sa yung best friend ko, naka-iPad siya doon, naka 30K siya. So sabi ko, oh my God, parang kaya ko to. Pero hindi niya kasi sinabi sa akin na everyday pala. Parang 1 month niya yung nakuha yung 30K. Parang everyday, 100 lang yung sinusugal niya. Tapos lumalaki. Yung ginawa ko, parang kasi nasa GCash yun yung money ko eh. Parang feel ko parang ano lang siya, parang play money lang siya. Kasi meron ako 5K mag-start ko ng play ng parang ano kasi parang 12 midnight ako nag-start. Tapos pagka alas 4, pagtingin ko GCash, hala, Ubus na. net gis na lang. Kaya ayun, lesson learned after nun, di na talaga ako, hindi talaga para sa akin yung pagsusugal. Ma'am. No to, yes po. Alam mo kung anong kulang sa'yo? Wala na pong kulang sa akin. Akala. Ano pala akala mo, sir? Wala. Yan po pala yung pinaghahandaan yung joke. Okay po. Okay. So anyway. Pinadalan pa ako ng link niyan. Kasi pagka yung link niya ang ginamit mo, meron siyang parang referral code. Yung sa scatter. Nagkakaroon siya ng nagkakaroon ako ng points. Para ng commission. Makayumaman ka, Sir Marvin, ha? Huwag mo kaming kalimutan, Sir Marvin. Makakalimutan ba naman kita? Grabe mo bola ni Sir Marvin. Ano kayang ginawa niyang pambobola kahit sa pagsusugal nakakaya niyang manalo? Okay, pero hindi ka masyadong uubra sa akin, Sir Marvin. Mag-start na tayo sa lesson. Okay, so for day 8 po, parang refresher siya sa lesson 3. Okay, yung sa logo natin. So, alam naman natin lahat yung logo, yung symbol siya. It's about brand identity. So, the last time, gumawa tayo ng logos. Different, lang yun siya. Parang, different logo variations. Pero yung whole logo, yung whole branding, hindi natin ginawa. So, parang for your last activity, yan yung gagawin nyo po. So, gagawa tayo ng whole branding. Okay, so, parang refresher naman yan lahat. Okay, so yung branding po natin, magsasend ako ng example kung ano yung branding. What is an example of branding? Okay, so may sinend ako dito sa group chat natin itong JarTech. Okay, this is local sa amin, local company siya, parang maliit siya na parang computer store or something na ganyan. Pero sample na to siya ng branding. Okay? So yung dyan, yung JarTech dyan, is nakalagay yung yung logo natin, tapos yung main colors niya, yung logo variations, the 3 different logo variations, and then yung parang pattern ng company, which is nasa 3rd tile, and kung ano yung specific na color, like yung white is FFFFF, yung mga ganyan, that's part of the logo branding. And I think you do this in your din po, sir? Do you do this in your advertising company po ba for the brands that you're working with?
Naka-off po yung microphone niyo, Sir Jane. Sa logo siya, actually kasi yung stylus colors meron naman talaga. Tapos typeset, 'di ba? Kung may typeset man, 'di ba? Like let's say the fonts that are used, 'di ba? Yes po, yes po. Actually, pati si Carmina nakapag-start na rin gumawa ng ganyan. Tapos sometimes, if it's a logo, there's a certain ratio to a certain logo. Like let's say for ours, it's Motor Central. But Motor Central has a parang rectangular triangle that starts at the start. So may specific na na size yun that goes with our Motor Central na font. So even the font itself has a certain degree of slant, 'di ba? Na yun yung hinahanap namin pagka gumawa. Which is technically that's how the standard is made. And of course the colors depende yan sa ginamit. Yun na yung sinasabi mong mga stylus niya, yung mga pangalan. Pero sometimes I wonder where do you get the stylus names? Ano po, sir, yung, like, for example, yung white, yung FFFF, yung ganun po. Ano po, nakikita po yan sa editor natin, sa color po. Sa Photoshop po natin, nakikita po natin doon sa may right side. Okay, try nyo po i-open yung Photoshop and then click kayo ng color. May mga letters po doon na nakalagay. Okay, try ko po mag-open ngayon. Yung side na yun sa Photoshop. So, makalagay po dyan, even in Canva, even in mobile applications. So, makalagay po yan siya. Pero, parang hindi lang natin super nabibigyan ng pansin minsan. Pero, nakalagay po yan, sir. I'll send an example here. Kasi need kasi yan kasi yung purpose niyan is, for example, iba-iba yung screen natin, iba-iba yung devices natin. So, minsan magkaiba yung kinalabasan ng color. Kumbaga. Yeah. Okay, andito po, sir. I will send a screenshot. I-send ko po sa ating group chat. Got it. Okay, yan nakikita nyo po sa ibaba, sir. Yan yung color picker and then yung hashtag niya, hashtag 7C4D81. So that's Yan the stylus name, kumbaga in color style. Yes po. Yes po. Kasi pag hindi marunong magganyan, may mga printing shop na yung yung kaka-start pa lang as per experience. Kasi yan, nagiging parang doble yung work mo. Kasi yung hinahanap ni client na kulay, hindi mo makuha because yung sinend nila sa inyo na file is not in PSD form. And then, pagkakuha mo ng color picker, iba yung nakuha na color picker sa'yo. Kaya siguro, pinrint yun nila, tapos pinicturean mo na lang, or pinicturean lang nila, and then na-edit, stuff like that. So, usually talaga, pag ganyan, that's the time wherein, very useful yung mga ganyan na nalimutan ko anong tawag sa kanila. Basta yung mga, parang yung technical name ng colors. Phantom code po. Okay. Phantom code pala. Okay, so, ito din yung, another technicality sa logo. Pero, dito sa Jartech, kasi lang din siya, local company lang din. Yung sinabi ni Sir Jean kanina, andun talaga yun. Nakita nyo ba yung parang redesign ng logo ng Xiaomi? Ilang $1 million doon, parang kinumission sa artist. Tapos, ang daming nabash na, bakit ganun kamahal? Tapos, from a pointed square, ginawa niya lang namang parang
parang rounded yung new logo ng Xiaomi. Tapos, nung naglabas na ng technicalities yung artist, parang may ginamitan pala yun na parang supercomputer for the equation. I don't know if nakita yun ni Ma'am Carmina or ni Ma'am Trisha na news. Hindi ko po nabalitaan. Okay. Well, parang last year po ata yun or last year po yun. Yes po. Ang alam ko controversial yung sa Pagcore. Yung sa Pagcore talaga kasi nilagyan lang ng gradient, Parang sa lang, parang gasoline station Kamukha lang. ng Petron, di ba? Nakakatawa. Mas magaling ka ba siguro dun Sir Jean? Tapos, ang laki-laki ng budget nun. Kaya nga, di ba? Nakakatawa. I mean, I could do better than that guy. Magkakanva lang ako, Tapos, ang naka-controversial pa dun, sir, is yung technicalities nila. For example, for this one, yung concept ng Jartec na logo. So, makikita nyo, parang meron siyang monitor, tapos pag binaliktad din, parang siyang mouse, tapos yung jar, kasi yung Jartec, letter J, letter A, tapos R. So, jar, parang initials kasi yan ng, ng owner, tapos tech, parang it's a tech company, parang ganon. So, wala kasing pinalabas na parang ganon yung Pagcore. Kaya that's why it became really, very controversial talaga. Yung ang daming mga artists and designers na nag-critic doon. Kasi need talaga to when you do branding. Kasi, ikaw din naman as an owner of a company. So, syempre, hindi ka din naman mag-a-accept basta-basta lang ng logo, di ba? Kasi ba't ko naman yan i-accept yung logo mo? Ano bang meaning nito? Ano bang relevance dito sa company ko? So, need talaga yan yung concept ng logo. And then, yung kanina, yung sa color natin. And then, also this one. Parang yung mga mock-ups niya. And then, kung anong font yung ginamit. So, dito sa Misico, yung ginamit dito na font is Source Sans 3VF. So, yan yung ginamit niya. And then, minock-up niya sa t-shirt and sa parang bag. Parang tote bag yan ata or parang lalagyan lang ng pinambili sa kanila. Okay? So, same dito sa Jartec. Minock-up siya in a way na how the brand would look like in different settings and in different revisions of the brand. So, yung isa is yung logo, tapos paano siya pa-horizontal, yung pahaba. Yung isa naman is pa-square, and then yung black ang background. Yung parang sa letter T is color white, and if white naman yung background, is nagiging black yung Jartec, and yung parang straight nung sa T. So, minamock up din yan para makita ng client natin kung ano yung kakalabasan. So, maganda ba talaga itong ginawa niya? So, that's where we also apply yung sa coloring talaga. Kasi, pag yung colors natin is there to, kumbaga parang lahat sila agaw pansin is parang they will try to outshine each other. So, last time actually, ako parang may chismis ako. May chismis akong isasali. Kasi nasali ako sa events team ng aming LGU. So, para sa araw, kasi bida-bida kasi, ayun, napasali. So, ito yung hindi na lang ako nag-say ng anything. Kasi kahit din namang sabihin ng artist o ng designer, so, aaprubahan din naman kasi yan. Kaya nga yung shinare ni Sir sa Pagcore, kasi nasa government. Usually sa government kasi it's not really about the technicalities of your design, but kung how close you are to the apps, ano bang connection mo doon, or ano ba yung gusto nila. So just like this example, yung parang niyan, yung tinuturo nung
nung lalaki dyan, it's actually in person, napakasakit siya sa mata. Like, napakasakit siya sa mata, pero yan yung gustong design nila. So, me and the other designer, iba yung ginawa namin. Pero gusto kasi talaga nilang ipagpumilit kung ano yung gusto nila. Kaya ayun, hands up na lang kami. Wala din naman kaming magagawa when we talk about technicalities to them. Kasi kung ano yung gusto nila, yun din naman yung masusunod. Sila din naman yung mag-a-approve. Sila yung mag-endorse sa mayor. So, walang magagawa pag sa government talaga. Unlike sa private company, sila pa yung minsan mag-ask, what do you think? Is this idea okay ba? Would this help my company? Parang mga ganon-ganon. Pero sa government, nako, ano ka na lang talaga, yung emoji na parang, nakakaganon ka. Oh my God! Ano ba to sila? Yung parang ganon siya na emoji. So, wala. Okay, ganun talaga pag sa government. But anyway, yun yung yun yung final parang yun yung final activity for this course. Okay? But another parang karagdagang presentation. So, ang title nito is Aloha. So, why is it Aloha? So, it's Aloha because it's my goodbye to you. Kasi last day na natin. Hindi ko na makaka-gmit si Sir Marvin sa susunod na linggo. Goodbye, Sir Marvin. Mamimiss kita, ma'am. Pwede ka pa po mag-enroll ulit kung gusto niyo pa po ako makita. Basta one-on-one lang tayo. Okay, anyway, aloha, kasi parang yan, it means family, it means hello, and it also means goodbye. So parang goodbye ko sa inyo as your coach, since this is our last meeting, and this is also the world's hello to you as new graphic artist and designer. So, I hope na hindi tayo magiging yung mga designer and graphic artist na ang yayabang, tapos naglo-look down na lang ng ibang mga freelancers. So, napaka-hate ko talaga, sa totoo lang, kahit hindi sa graphic designing, kahit sa in real life talaga ng mga artists, yung ang yayabang. Kasi usually, kung sino pa yung mga mayayabang, sila pa yung ang gawa nila is medyo tabingi. Pero yung mamimit mo yung mga talaga may pangalan na, especially sa sa visual arts, may namimit na akong mga may pangalan na talaga sila, ang dami na nilang millions na yung kanilang na income sa kanilang mga paintings, very humble and very kind. Pero kung sino pa yung, mapapasabi ka na lang talaga ng, hi nako. Okay, so, yung is one logo enough. So, tapos naman natin yung na-discuss, yung sa Coca-Cola. Okay, yung sa mock-ups naman, yung pinakita ko kanina, and this one also is yung sa mug. So, they provide kasi yung mock-ups parang visual reference sa designers, and then sa atin ding clients. So, an example for mock-ups na merong free is freepick.com. So, ang daming mock-ups na pwedeng mapipilian doon. Okay? Try ko lang ipakita itong Freepick. Okay, so here are the examples of mock-ups na pwedeng mabigay ng Freepick. So, yung parang same lang sa Canva. Kung ano yung may crown dyan, yun yung dapat may premium. And kung ano yung for this example, wala siyang crown. So, pwede nyo yung gamitin. And instead na mano-mano natin, by the way, itong mga mock-up sa Photoshop na po sila lahat. Wala pong mock-up na pupuntang sa Canva. Sa Photoshop talaga to sila. Ang mada-download mo dito is PSD. Since PSD, yun yung mga editable na projects.
ng Photoshop. So, yung company dyan, so, for example, nilagay ko yung Jartec dyan. So, yung Jartec na yung malalagay dyan sa building na yan with all the reflection, the shadows. So, may ano na. Usually sa mga mock-ups, may folder na dyang nakalagay na your logo here or replace here, insert here. Parang ganun siya na mga PSDs. Okay, and then next we have some tips and things every designer and artist should know. So, number 1, use a professional software. Pero, kapag broke-ass kid tayo, just like me, crack version muna ng Photoshop. Hindi muna yung may subscription kasi ang mahal-mahal ng subscription. Pero, syempre, pag meron ng nakakaluwag-luwag na, mas better talaga yung nakasubscribe na. Pero siguro kahit nakakaluwag-luwag na ako, parang may backlash kasi yung Adobe Photoshop ngayon. Actually, lahat ng parang products and services ng Adobe. So, as artist, parang si Ma'am Trisha or si Ma'am Carmina ba yun, yung nagdi-digital painting din? Sino ba yun sa inyo dalawa po? Parang vector po ba? Po, kahit vector or kahit digital painting po talaga. Yung digital painting di ko pa na-try, pero yung vector, nagawa na po talaga ako. Okay, familiar ba kayo on how AI steals artworks from artists? Ay, opo, sobrang nakakalungkot kasi, Oo. parang natatabunan niya na yung mga artist talaga ngayon, and then yung ideas, nandiyan na rin talaga, parang talagang natatabunan na. Oo, parang Sayang-sayang lahat na. ng kaya siya, pero halos lahat nun parang soulless. Kasi hindi naman ma-explain ng AI kung ano yung design nila, tapos may mga mali-mali pa sa design, yung may mga tabingi, tagtatatlong Oo. daliri, yung mga ganon. Nadadagdagan yung daliri, minsan ganyan. Opo. Tapos alam niyo ba sa bagong parang ano nga tawag doon? Parang sa terms and agreements ng Adobe. So, kasali sa updated terms and agreements nila na lahat yung mga ginagawa mo sa kanilang software ay pagmamay-ari niya nila. Parang sinasabi nilang parang lahat ng ginawa mo sa Adobe is amin na din. Kasi may mga may mga artist na na-shock sila kasi yung mga artworks nila is parang pinifeed or parang may mga new versions na din using their art style. Kaya sila, parang nag-petition sila na na bakit ganito na hindi naman ako nag-post sa ganitong platform. Pero, dun pala nila nalaman pag pag-ukit nila or pagtingin nila sa bagong terms and agreements na in the first place, pagmamay-ari na pala yung artwork mo ng Adobe. So, diba na medyo nakakasad lang kasi syempre ikaw yung artist, ikaw yung ginawa. Tapos dahil sa platform nila mo yung ginawa, magiging sa kanila na agad. Diba? Parang yun yung nila, parang yun yung binabato nila sa copyright strike na pinagsisigawan ng mga artists. So, sa iyo, Ma'am Carmina, sa iyo, Sir Jean, do you think it's fair ba? That's not fair. Na porket sa platform nila ginawa, kaya ayun, marami ng instead of Adobe, nag-switch na sila sa other company. So, meron ako na-save dito na mga example ng other companies na pwede mong kumbaga din ka na lang instead of using Adobe. Kasi, ito. Parang yung mga alternative. Mm-hmm. What are your alternatives na nakita? Hindi ko pa po sila natatry, pero meron dito sa, itong Krita. Parati ko talagang nakikita itong Krita. Itong Corel painting din. And then yung
when it comes to Photoshop, and then itong PaintNet, isang ano lang to, and then ito din, yung mga sa Twitter, na sobrang ano na sila, kasi tumataas yung presyo ng Adobe, kasi nag-switch sila sa AI, tapos pala, yung works ng mga artist doon, yun yung finifeed nila sa kanilang AI program. So, nasend ko po sa group chat. Yeah. That's parang nakakatawa, no? Talagang minamanipulate nila, no? Yes po. Same time, alam mo yung, it's not like before that when you buy the license, it's yours already, di ba? Now, ginawa nilang subscription-based. So, every year you're supposed to log in again, di ba? Or Yes po. So, again. hindi siya, instead dati, di ba, na parang may installer dati lang. Oo, parang ginawa nilang subscription, para lang Netflix. Parang ginawa nilang ganon. Hindi sana kung cheap, it's not cheap. Dati one-time payment lang eh. Dati one-time payment lang. Opo. Ngayon, Okay na kahit mahal, subscription na di ba? talaga. It's because one-time payment and it's yours. Opo. Kaya nga kasi, ano siya, yun pala yung reason na ino-online nila tapos subscription. Kasi, kasi nanakawin pala nila yung yung mga artworks mo. Kaya parang parang pang kontra sa pagnakaw nila, edi crack version na lang yung gagamitin ko. Parang may shared post akong something with those, idea. Okay, and the next to that is the theory of colors. Kasi syempre, just like yung in-example ko kanina, so may mga designs talaga, may mga colors na maganda sana siya, pero dapat iibahin lang natin yung timpla ng color. Okay, kasi pag masyadong striking yung background, striking yung, yung main image or yung main font natin, hindi na siya makikita instead. Pero pag nasa government, kahit gaano pa yan kapangit, kapag malapit sa mayora or sa governor, wala tayong magagawa. Yun yung lulusot talaga. Okay, so next we have is market research. So market research, especially in this time, kasi marami tayong mga trend. And also, always learning and always nagbabago yung parang yung need ng ating audience or ng ating clients. So, always talaga dapat tayo nagma-market research. Kasi what may be relevant 3 years ago, pwede na siyang hindi relevant ngayon. Pwede din kung ano yung relevant 20 years ago, relevant pa din siya ngayon. So, always do market research. Okay, and next to that, learn other multimedia skills. So, we have animation and motion graphics, CSS and HTML, and the UI and UX design. So, yung isang batch ko sa SNJ, na-stress ako kahapon talaga kasi motion graphics yung pinapaturo niya sa akin, pero gusto niyang directly na dun sa nagde-design na kami para sa game development na agad, pero ayaw niya mag-start sa basic shapes. Ewan ko ba doon, pero pa din. Parang laban lang. So, other na ino-offer yun ng SNJ, pero wag muna kayo mag-inquire sa motion graphics kasi medyo na-stress ako sa first student ko. Kaya sa video editing, nag-offer na ang SNJ ng video editing course. Okay? And then also, need din itong CSS and HTML kasi pag nagpasok kayo sa web designing, so useful din yung basic knowledge sa CSS and HTML, and as well as the user interface and the UX. Okay, so also add a pricing range. Kasi hindi din maganda yung pag may mag-a-ask sa'yo na, ano ba yung price range mo? Tapos yung isasagot mo, ay, depende lang sa'yo or pag-iisipan ko muna. So, dapat meron talaga tayong pricing range and as much as possible,
wag nating tipirin or wag nating baratin yung mga sarili natin. Kasi you're not only making yourself as a designer na cheap, you're also making the whole art industry in the whole art field cheap. Kasi for example, yung logo mo is ibinibenta mo lang yung whole branding for 1,000. Tipin mo whole branding 1,000 lang. So yung ibang mga clients, syempre, pupunta na sila agad sa iyo kahit wala ka pang experience or kahit medyo pangit yung gawa mo. Kasi 1,000 lang yung yung binibigay mo. Tapos yung mga professional artists din naman, parang ma-hurt din sila kasi binibigay ng ganyan. Tapos yung output mo pa is wala ka pang alam sa mga fundamentals. Parang it's not a good it's not a good thing in the industry. So, meron akong sample na price range din dito. Kasi meron ding naghingi nun last time sa other group chat. Okay, so, pero of course, you may adjust it depending sa Kasi price range, again, hindi siya, na talaga, for example, logo, 5,000 lang. Kasi yung designs and yung ideas, nagdedepende nagve-vary. So, merong very complex, meron din namang basic. So, pwede kang, for example, itong logo branding. So, for beginner, we have 5,000 to 15,000. So, if very basic lang, pwedeng 5,000. If beginner pero medyo parang medyo complex, pwedeng 15,000. So, parang ganun siya. So, wag nating babaratin yung mga sarili natin. Send ko na din yan for reference and guide for your future design, especially sa mga freelancers. Okay, next we have, of course, be creative. We are artists, we are designers, we create things, and we make things come to life. Okay, and lastly is be eager to learn. Kasi nga, again, every day is another chance to learn something new. Okay, and that would be all. Thank you so much. Did you have some questions? May tanong po ba kayo? Could you send us this presentation, Nana? Sure po. Okay, what about the others? Wala na po ba? So our last activity is di ba may mga ginawa kami logo? Yes po. Yung last activity is gagawin po natin. So yung last logos that we made, we create stylus na. Yes po. Yung parang ganito na po. Yung parang ganito na po. Pwede nyo din add na kung ano yung ginamit nyo, anong font yung ginamit nyo, or yung backups ng brand nyo, pwede nyo ding add nung ganun po. Got it. Okay, how about the others po? Okay, so if wala na, so would it be okay to take a picture? It's our last day na I will miss you guys. Charot, let's take a picture na lang muna. So for real, I will miss you all guys kasi kumbaga sa Bisaya, we have this term na parang yung creative and it's very nice. It's gahot. It's very gahot yung mga activities. So open na kayo ng camera guys para mag-take na tayo ng picture. Ma'am, wala po akong webcam. Ay we. Pwede ka, meron ka pong cellphone, Sir Marvin? Pwede ka po mag-switch doon. Hihintayin ka po namin. Sige po. Bibihis lang din po ako. Sir Rocky and Ma'am Jessa po. Take a picture lang po tayo. Ano ba kayo?
Wala nga akong ligo. Naligo pala ako kanina. Pero na, wala na paggabi na pantulog na. Ay, walang camera Ang si na Sir nakapantulog Rocky. na rin eh. Hihintayin ka po namin mag-open cam, Sir Marvin. Take your time po. Take your time. Actually, I just got in rin lang mga around 7:45 ang traffic pa uwi. Ito, kainis talaga. Sobrang Oo, traffic nga nakikita po. Opo, nakikita ko sa news, yung sa Luzon, parang always na lang na, parang halos hindi na umuusad yung mga sasakyan, yung mga ganon. Can't relate sa province. Yung sa amin lang dito, yung every now and then, hindi pa nga wala pang sira yung kalsada, sinisira na agad. Para new project na naman. Tawag sa Ayun. racket. Oo, mga racket, ang daming Nagawa daming ng pera. ang daming mga kaanohan na ginagawa dito sa sa province. Kaya dito na si Sir Marvin. Tapos ka na po ba magbihis, Sir Marvin? Hello, sir? Hindi po tayo pupuntang graduation. Okay. Take na po ako ng screenshot. 1, 2, 3. Smile! Okay. So, thank you so much, everyone. Thank you, Sir Jean, to your team, with Ma'am Tricia, Ma'am Carmina, and Sir Marvin. And also, thank you to Ma'am Jessa and Sir Rocky. So, I really hope na, marami akong, mga knowledge na na-instill sa inyo. And I also hope na marami kayong natutunan sa, natin sa course natin. May natutunan po ba kayo? Actually, yung sa pag-explore pa ng Photoshop, I really need to spend time on it talaga. Yung Okay, nag-target na din. ng oras. Para ma-discover Yes po. siya. Talagang, need po talaga ng time na mag-use ng Photoshop. Okay, si Ma'am Jessa, nakakapakapa niya na daw medyo yung Photoshop. Okay, by the way, yung gagawin natin na branding sa Photoshop, yun gagawin, ha? Hindi sa hindi sa Canva. Sa Canva, dali-dali sa yun. Ida-drag and drop nyo lang sa Canva. Ang isa-send nyo sa group chat PSD. Yeah! PSD dapat. Kasi baka sa Canva yun lang yan gawin. Hindi pwede. Walang certificate. Charot. So, yun lang po for today. Thank you so much, everyone. Bye-bye po. And also, if pwede din, manghihingi po kami sa SNJ ng parang feedback sa inyo. So, goods ba yung pagtuturo ni Coach? Hindi ba masyadong serious? Pero huwag mo lang isali, Sir Marvin, ha, na in love ka na sa Coach. Huwag mo isali yun. Bawal yun. That's right lang po. So, yun lang po for today. Thank you so much. And I really hope you've enjoyed the whole course. Bye-bye. Thank you po. Thank you. Thank you po. Bye po. Namimiss Thank kita. you po. Bye po. Bye, guys.